sa PBA Philippine Cup, dito mo talaga makikita yung shift mula eliminations na parang walang makapigil sa isang team tapos biglang sa playoffs lumalabas lahat ng butas. Naging ganito ang kwento ng Converge nitong season. Sa simula, parang sila na ang bagong standard ng lakas sa liga. Pero ang tanong ng madaming fans, paano nauwi sa ganito? Paano naging isa sila sa iilang first seed na natalo agad? Kahit may twice to beat advantage pa laban sa 8th seed. Marami, ang nakikita lang ay parang kulang sa energy yung laro. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, bumagsak talaga ang offensive efficiency nila dahil na rin sa predictable na galaw ng bola. Yung sistema ni Coach Franco Atienza, gumagana pag si Justin Baltasar ang anchor, lagi mo pang aasahan ang double-double niya. Pero nung quarters, hindi lang basta humataw ang Northport. Pinuwersa nila ang Converge na lumabas sa comfort zone gamit ang isang gist filter sa main scoring lanes. Karamihan siguro iniisip, swerte lang o masyadong matapang lang ang Northport. Pero hindi Kung titignan mo, napaka-limited ng shot selection ng Converge. Ang hirap umasa sa post-entry game kung wala kang second threat, lalo na sa high pick and roll. Doon naging static ang opensa nila na wala yung flow. Si Coach Bonita ng Northport, hindi lang basta nag-zone defense. Pinatigil niya si Alex Stockton gamit ang cold storage protocol. Talagang inalis sa kanya yung bola, kaya napilitan ng ibang playmakers tulad ni King Caralipio gumawa ng desisyon sa crucial moments. Gumamit pa sila ng box and one variant kaya lalong nawala sa rhythm ang Converge. Sa huli, bumagsak ang ball screen continuity nila at bumagal ang tempo ng Fiber Xers. May mga bagay na di mo makikita sa box score, pero kita mo sa laro, yung pagbagsak ng Converge. Di lang simpleng malas nangyari yon dahil sa technical regression. Sa eliminations, sila ang hari ng fast break points at transition, pero sa quarters, tumaas bigla ang turnover percentage nila lalo na sa third quarter dahil hindi nila nakuha ang bench depth ng Northport. Hindi ito yung tipong talo lang sa score. Yung mga analyst ngayon, tinitingnan na ang possession value. 6 na sunod na possession sa clutch, nasayang puro contested mid-range jumpers, imbis na ipasa kay Baltasar sa paint kung saan malakas siya. Elite si Coach Franco Atienza sa tactics, walang duda. Pero lumabas dito kung gaano kadelikado pag masyadong fixed ang rotation mo sa playoffs. Respeto sa nagawa ng Fiber Xers sa regular season. Pero bilang mahilig sa laro, tanong natin, yan na ba ceiling nila? Kung isang tao lang lagi aasahan, hanggang doon na lang ba sila? Yung pagkatalo nila, parang guide na para sa ibang coaches kung paano sila pwedeng talunin ngayong off-season. Hindi lang basta regroup ang kailangan. Kailangan nila ng secondary ball handler sa draft para tuloy-tuloy ang laro ni Justin Baltasar. Kung hindi, magiging textbook na lang ang opensa nila para sa mga kalaban.